Wagi ng bronze medal si Carl Eldrew Yulo sa 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships. Nagbunga ang all-out performance ni Eldrew sa finals ng men's floor exercise category. Sa score na 13.733, naiuwi ng kapatid ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang bronze medal para sa bansa. Ito ang unang medalya ng nakababatang Yulo sa world level. Bukas sasabak naman siya sa finals ng vault and horizontal bar competition. Christmas is in the air, hindi lang po sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang bahagi ng mundo. Sa Portugal, may kakaibang paandar ang kanilang giant Christmas tree. At bida naman sa ilang lugar sa Amerika, ang tinaguriang Queen of Christmas na si Mariah Carey. Silipin yan sa pagtutok ni Darlene Kai. Nagliwanag ang mga kalsada sa Barcelona, Spain nang pailawan ang kanilang mga Christmas display. Namangha ang mga residente at turista sa isang light show. Puno ng ilaw ang ilang kilalang gusali roon, pati ang ilang fountain, fasad ng hotel, municipal markets at iba pang tindahan. Sa Lisbon, Portugal, nagtipon-tipon ng mga turista at residente sa pagpapailaw sa kanilang higanteng Christmas tree. Sinundan ito ng isang fireworks display na nagmula sa mismong puno. Ayon sa Lisbon City Council, nakatakda pang pailawan ng mahigit 180 kilometers na pailaw na ginamitan ng energy-efficient LED lights. Sa Amerika, kapag sinabing Pasko, isa sa mga MC o main character si MC, Mariah Carey. Ang ilang pop-up bars doon, tad-tad na mga larawan o image ng diva kasabay ng pagpapatugtog ng kanyang mga sikat na Christmas songs. Pwede magpa-picture sa mga standee ni Mariah. Why not slay the sleigh rin na parabang kasama ka sa isa niyang music video? May mailbox pa na kung susulatan si Mariah, mababasa raw yan ng singer. May say din daw si Mariah sa pagkain at ilang cocktails sa menu. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Ginugunita ngayong araw ang ika-16 na anibersaryo ng malagim na Maguindanao Massacre. Kanina bumisita at nag-alay ng bulaklak ang pamilya Mangudadatu sa puntod ng 5 kaanak na napaslang noong November 23, 2009. Patuloy pa rin daw ang kanilang panawagan ng hustisya para sa lahat ng biktima. 58 ang pinatay, kabilang ang 32 mamamahayag na kasama sa convoy ni Ismael Toto Mangudadatu na maghahain noon ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkagobernador. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines, 44 na suspect sa massacre ang convicted noong 2022 habang 88 ang tinutugis. Looking forward sa ex-PBB Celebrity Collab Edition housemate Charlie Fleming na maging guest sa bahay ni Kuya. Handa naman kaya siyang pasukin ang mundo ng pageantry na aminado siyang kanyang first love? Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Exciting and adrenaline-filled ang role ni ex-PBB housemate Charlie Fleming sa upcoming Kapuso serye na Master Cutter. Ang karakter daw kasi niya, madalas makitang nagsiskateboard sa kanilang taping location sa Baclaran. And I've been skating for the past maybe 4 years now. So I'm so happy na na-incorporate po siya sa character ko. Kasi parang it's close to home. Nagsiskate ako sa probinsya dati. Happy rin daw si Charlie na muling makatrabaho si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes na para raw nilang kuya sa set. Bukod sa balik teleserye, enjoy rin si Charlie sa paggawa ng content. Isa nga sa kinaaaliwan ay ang mga rant niya kay Kuya ng Pinoy Big Brother. Dahil nag-guest na raw ang kanyang ka-final duo na si Esnir at nasa loob din ng bahay ni Kuya ang ilan niyang friends, waiting pa rin daw siyang i-invite ni Kuya as house guest. As of the moment, wala pa akong na-receive na okay na po kami ni Kuya or if ano po talaga sagot ni Kuya sa akin. But I just know that my heart is open anytime for you, Kuya. Ngayong araw na imbitahan si Charlie sa isang beauty congress. Dito nabanggit din ni Charlie na may posibilidad na pasukin din niya ang mundo ng pageantry. Lalo't mainit na pinag-uusapan ngayon ng Miss Universe, kung saan nag-third runner-up ang ating pambato na si Atisa Manalo. I've gotten tweets recently na babawiin daw natin para sa Pilipinas. Sabi ko, wait lang, the pressure. Some people do definitely know that pageantry was my first love. With the path that I'm taking, syempre, with acting, content creation, and everything else, I'm not sure pa if I could give time for practice and everything and just pageantry. Because, of course, I would like to be prepared if ever the time comes.
Aubrey Carampel, updated the showbiz happenings. Mga kapuso, sensitibo po ang susunod naming ibabalita. Ginahasa ng 14 na pulis ang isang babaeng 18 anyos sa Cavite. Sa inisyal na investigasyon, nasa labas ng kanilang bahay ang biktima nang lapitan siya ng grupo ng mga armadong lalaki na nagpakilalang pulis mula Kanlubang. Nagpumilit umanong pumasok sa kanilang bahay ang mga suspect at hinalughog ang kanilang bahay. Kinuha umano nila ang mga singsing at cellphone ng biktima. Kalauna nilak ng mga suspect ang pito ng bahay at doon na naganap ang pangahalay. Naaresto sa follow-up operation ang 8 sa mga suspect habang at large pa ang 6. Ayon sa Police Regional Office 4A, naka-assign ang mga ito sa PNP PDEG SOU 4A. Nakuha sa mga suspect ang iba't ibang kalibre ng baril at bala, ang cellphone at motor ng biktima, pati na rin ilang pakete ng hinihinalang droga. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong rape at robbery in bag. Postponed ang nakataktang pag-uwi ngayong araw ni Miss Universe 2025 third runner-up Maria Atisa Manalo. Inanunsyo yan sa Instagram ng Miss Universe Philippines. Hindi binanggit kung bakit at kung kailan uuwi si Atisa. Hindi man siya kinoronahan bilang Miss Universe 2025. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkilala sa advocacy ni Atisa. Third place ang kanyang Beyond the Crown advocacy video, kung saan isinusulong niya ang youth empowerment at leadership development ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng kabataan. Full support din ang former Miss Universe Philippines kay Atisa. May mensahe ang kapusong si Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D, para kay Atisa. I'm so proud of Atisa. I'm so happy and satisfied sa kanyang laban. Napaka-flawless po talaga. We should continue to just support her, welcome her when she comes back, and just show her how proud we are.